Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo sa paglilinaw ni Senate GB Ejercito ho mga ka-action. So ang sabi niya, pumirma daw siya sa nasabing kinakalat ni Senate Robin Padilla na pagpapaurong ng contempt order laban dito kay Kibuloy ho mga ka-action, kasi nga daw ho napakinggan niya ang anunsyo ng DOJ na kung saan isasalang na ang mga kaso laban dito kay Kibuloy. So naisip niya daw na bakit pa ipapa-contempt ito si Kibuloy kung isasalang naman pala ang mga kaso dito sa DOJ o bubuhayin ang mga kaso na pending case nito ni Kibuloy. Kaya daw siya nagperma. Pero kalaunan daw, na-realize niya na mas maganda daw na pakinggan daw muna ang mga side ng testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Kaya niya binawi ang nasabing perma. Pero nilinaw niya din, hindi daw perkit binawi niya ang kanyang perma ay dahil nabash siya. Sanay na daw siya dyan. Binawi daw niya ang kanyang perma sa nasabing pagpaperma ni Senate Robin dahil na-realize niya na mas maganda na pakinggan niya ang panig ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. At ngayon naman dito, si Senate Bato de la Rosa mga ka-action, abay umalma. Ayon kay Bato de la Rosa, napupolitika na daw ang nasabing investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros laban dito kay Pastor Kibuloy. Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin at pakinggan muna natin. I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Walang kinalaman ng batikos ng netizens sa pagbawi niya ng pirma. Ito ang nilinaw ni Senator JV Ejercito matapos bawiin ang paglagda sa isang written objection para baliktarin ang contempt ruling laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Paliwanag nito, pumirma siya bilang reaksyon sa inanunsyo ng Department of Justice na magsasampa na ito ng kaso laban kay Kibuloy. Pero mas maigi na rin anya na mapakinggan ang panig ng religious leader laban sa mga alegasyon sa kanya gaya ng sexual abuse. Wala namang masama doon kung i-correct mo yung sarili mo, kung magbago ka ng decision. We are all human. And public perception is secondary. What is important is doing the right thing, di ba? So, tao lang naman po tayo nagbabago rin ang isip natin. There are certain factors. Nakapagpabago rin anya ng kanyang desisyon ang pagkonsidera ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na payagan si Kibuloy na dumalo sa pagdinig online. Pangamba kasi ng senador, baka magkaroon pa ng komosyon kapag inaresto si Kibuloy. I think that will be more practical. As long as sabi nga ni Sir Lisa, as long as he acknowledges the committee. Nag-alala din ako sa di ba? Sa safety issue, sa security, sa mangyayari. So, siyempre, may followers yun di ba? Mahirap kasi pag religion, may mga fanatics dyan. Di ba, nakita nyo naman siguro outside the Senate, sa liwasan, nagra-rally yung supporters niya. So, pag ganong make a crowd kasi, anything can happen. Pag may nagkansawan, Ayon naman kay Senator Robin Padilla, nire-respeto niya ang desisyon ni Senator Ejercito. Hindi naman itinanggi ni Senator JV na nakasama na niya si Kibuloy noong panahon ng eleksyon. Hindi naman ako nakahiram ng helicopter or anything like that. Pero siguro ba, naka-favor na siguro the mere fact that he received us warmly a few times. I admit that I was able to go to the prayer mountain a couple of times. Hindi man madalas, pero siguro twice, thrice in the nakailang elections na rin tayo. I don't deny that we know each other, that wala rin naman siya nagawang kasalanan sa akin. So, kaya lang, I think he just has to face the music and hopefully he can give it every side. Yun lang yung sa akin.
Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, napopolitika na ang investigasyon sa Senado. Nagiging political ang nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation? Aminado rin si Senator de la Rosa na magkaibigan sila ni Quiboloy dahil parehas silang taga Davao, pero tingin niya hindi umano magagawa ng religious leader ang mga alegasyon dito ng pang-aabuso. Tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan na inaalid sa kanya. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko naman siya napupantayan 24 hours. Bro, if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo, humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Hontiveros sa mga pahayag ng kanyang mga kapwa-senador. Pero una na itong nanindigan na layo ng investigasyon na mapabuti ang mga batas na posibleng may pagkukulang, gayaan niya ng rape at labor laws at kung kailangan pa magpasa ng hiwalay na batas laban sa religious violence. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang paliwanag ni GB Ejercito ho mga ka-action. So ito po dapat ang ginawa ni Senator Robin Padilla at Amy Marcos. So aminado si GB Ejercito na naging kasama niya sa campaign, ito si Pastor. I think gi-endorso pa po ito, no? At kaibigan niya po ito. Ito dapat ang ginawa ni Amy at ni Robin Padilla, no? Ang pakinggan ang side ng mga biktima o mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Dahil wala naman ho akong nakikitang mali o masama na imbitahin ito si Pastor para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya doon sa hearing ng Senado, di ba? Ang kaso nga lang po si Amy at saka si Ruben talagang ayaw po talaga pakinggan ang side ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Ang tingin po kasi nila ay tumatanaw sila ng utang na loob dito kay Pastor. Ito si JB ho mga ka-action, inamin niya naman na kaibigan niya at nakasama niya sa campaign. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ini-endorso din siya ni Pastor Quiboloy. Pero may batas nga ho tayo at pakinggan ang side by side sa kanila. At sabi ni GB, wala siyang nakikitang mali kung pakinggan muna ang side by side, di ba? Yan po sana ang ginawa ng mga senador na pumirma. Kaso, alam niyo naman natin na kapag die hard ho talaga at pro Duterte ho talaga mga ka-action, wala ho tayong magagawa. Di ba? Pero salamat po GB Ejercito. Tama po yung ginawa nyo Senate GB. Good job po yan. Okay. Kung ngayon nababas ka man sa mga side ni Quiboloy, hayaan nyo po. Mas marami kami na nagniniwala sa iyo at humahanga sa naging desisyon mo. Maging kay Senate Rapi Tulfo, maging kay Grace po, at sa iba pa na sumasang-ayon dito sa contempt order ni Senate Risa Hontiveros. At pagdating naman dito kay Ronald Bato de la Rosa, mga ka-action, mga kakampeng, napakinggan nyo naman ang kanyang pag-alma o pagre-reklamo. So wala na po akong masabi dyan kasi kahit ano pong paliwanag natin dyan mga ka-action, mga kakampeng, hindi ho yan makikinig. Dahil napaka-diehard po niyan kay Pastor Quiboloy. Alam naman ho natin, sabi nga, kung nasaan daw ang SMNI, nung kasagsagan ng issue ng SMNI about sa franchise, kung nasaan daw ang SMNI, nandun daw siya. Kaya wala na po tayong, hindi na ho natin kailangan na magpaliwanag dito para malaman ni Senate Bato de la Rosa dahil diehard na po yan. Kahit ano pang paliwanag, ayaw at ayaw na makikinig niyan. Na panood nyo naman at napakinggan ang kanyang mga sinasabi. Kaya hala, sige lang Bato de la Rosa, bahala ka na ho sa naging decision mo. Decision mo yan, pero sana bilang isa ka sa mga mambabatas, naisip mo rin ang tama at mali. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.